pasalamat tayo sa inyong lahat. Especially kayo nandito, maraming salamat. Actually, lumagpas na ako eh. Kasi di ba doon sa kabilang side ng pauwi ko, umikot na ulit ako, bumalik ko rito. Sabi ko doon sa may ganito. And gusto ko magpasalamat sa inyo for protecting us, for showing your support sa amin. Alam ko na ang issue ko dapat ay election fraud. Yung pandaraya sa ating halalan. Nakita ko doon, nandun ang spokesperson ng COMELEC. So alam ko pinaghandaan. Nandun ang COMELEC eh. Eh syempre, pagkatapat kami, nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. Plus may dala pa akong tatlong envelope na matakapal, plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Fake news ang pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, napag-alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi akong social media eh. Ginurbor na yung account ko eh. Yun lang. Pero anyway, babalik na lang ako. So, sa inyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang opisyal ng Meta, Oo nga. yung isa pa ulit-ulit na sinasabi, COMELEC. So alam ko na, ang nagpagurgur sa akin ng COMELEC, si George Garcia yan. Now, ikaw George, makinig ka. Yun na. May pinangako ako kay Lisa. Yan. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa huling hantungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon, yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo binalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa pandaraya, ay hindi, pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw until Friday. Pag hindi mo binalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi nabalik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Attorney, kamakailan po ay may mga natagpuang parapernalya sa Davao. Ano po masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Sa COMELEC po yun. Alam nyo, pag dinala yung parapiranya ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 picos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Sing. O, doon sa Yun. bahay niya, Yun. 65 picos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa ang mga makina, ibig sabihin ginamit. Katapusan na the next day na to ng eleksyon ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi po na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko itong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, ang katapat ko si Rex Laudianco, yung director ng spokesperson ng COMELEC. Nilatag ko kaagad ang 6 na USB ko. Sigurado ako. Bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Hinati-hati ko. Kasi kung sakasakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yon. Ayaw kong ipakita yung iba kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may 2 akong master kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Magbibigay ako ng speech. Ang katapat ko, ang mandarayang PPCRB. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB mo, binura pala nila. So, wala noon, nagdadala ko ng extra, so 6. Nilatag ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudianco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo. Tapos may dala pa akong 2 staff na pigpit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa halalan, nayari si COMELEC. Goodbye, rest in peace. Sir. Ano yung George? Yes. George Garcia, ito. Sir po. Hindi ako tulad ni Atty. Respisio na kaya-kaya mong kakasukasuhan. Subukan mo lang. Iba si Atty. Subukan mo lang, George Garcia. Basta doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinupina ako, pumunta ako doon. Doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook kung ikaw, George Garcia. Kasi yung isang nita doon, palaging COMELEC eh.
So alam ko sila ang nakipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday at ang close of business on alas 5. Pag hindi mo yan pinalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Benjamin, tawagan mo na si George. Sir, nakapatay tayo. Ayaw mo mangyari. Sir, Ako, pag sinabi ko, gagawin ko yan. Basta, George kasi, mananagot ka kay Lisa Marcos. Attorney, pwede po magtanong? Yes, boss. Kuan po, sa lahat po ng ginagawa doon ng investigasyon ng WhatsApp, ng TRICOM, ano pang kontum nila, sa tingin po ninyo bilang isang magaling na abogado, ano po kayang klaseng batas ang pwede nilang gawin pagkatapos po ng lahat ng investigasyon na to? ay, ganda ng tanong. Hindi ko sasagot yan. Because ang sagot ko would be very speculative. Hayaan na muna natin. Kamakopya, attorney. Hayaan na muna natin na gumawa ng batas yung ating mga mababatas. At least, ibigay natin yan sa kanila. Kasi trabaho nila yan eh. So hayaan natin silang gumawa ng batas. Kung hindi tayo nauuyin sa gusto natin, pwede naman i-questionin sa Korte Suprema. Pwede din naman nila baguhin. Oo. So I don't want to... Itong mga congressman na to, hindi ko naman ito kalaban eh. Kasama ko to eh. In fact, mababait to eh. Mababait to sa akin. Si Jules kanina ang problema. Pati itong Comelec. Attorney, paano kayang mangyayari doon sa Davao? Eh, 2 dump truck po yung machine na nakalagay lang po doon sa isang lugar na walang security, walang pulis, walang kumilik, walang or ano. Ano kayang mangyayari doon? Hindi lang iilan, 2 truck po yun eh. Ang nangyari noong 2010, nangyayari na naman ngayon. Kaya nga sinasabi ko, itong dayaan ni Comelec, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the west, than in the east. Oh. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga eh, sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya katawag, George, kaya putang ina mo talaga. Salbahe ka talaga. Basta pag hindi mo binalik ang account ko in 3 days, Friday, 5 p.m., ilalabas ko yun. Yung affidavit ko. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. At attorney, galing po sa UK, marami nang nagkakaproblema ngayon tungkol po doon sa kanila hong pagrerehistro sa online voting. Ano po masasabi niyo po dito? May kinalaman kaya ang Comelec dito? Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi ni Atty. Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Yun. 3 klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible, posibleng mangyayari. Hindi pa po. So, Attorney, with regards doon po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At parang ang sinasabi po ng TRICOM is ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo nun? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since inungkat po yan dito sa Tri-Committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si BBM to o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagbabansag sa kanyang bangag, magpa-hair follicle drug test na. Ano po masasabi niyo doon tungkol sa video, attorney? may certification naman si Maharlika na the video is authentic, unedited, original, hindi siya binago. So because it is made by American experts na walang ka-interes sa politika natin, maniniwala ako doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Di ba? So hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest yan eh. Ako hindi rin ako maniniwala sa sarili ko. Maniniwala ako sa Amerikano kasi walang interest yun. Di ba? So sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi binago. So that's it. Yun ang tatanggapin ko. Attorney, since ang Tri-Committee hearing po na ito, para di umano, gumawa ng batas kung paano po i-counter ang mga fake news.
At Kasi ang number one fake news. at napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news, at ito po ay matuldukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito para maliwanagan na rin ang taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman na siguro nilang, well, depending kung kay Marlin ka, kung ipapadala niya yung authentication. Oo. And, well, let's take it from there sa susunod na hearing. Tingnan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi, pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi, kakatayin ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB ha, hindi yung bluff. Hindi yung bluff. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na folder, actually ganito kakapal Smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. Sige, sino gusto makipag-duel sa Comelec Church? Gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, how about dun sa atmosphere dahil dati kayong kongresista? Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po nung nangyayari. Especially, nung ito pong si Congressman Abante, para bagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pinagsasalita. No, nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, siyempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. Sabi niyo, pakinggan yung buti sinasabi ng attorney ha. Umatras ang Comelec Ito na sana yung pagkakataon na magbanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Papakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec, George Garcia. Mula pa noong 2010 hanggang 2025. Attorney, Yes. magkasama po tayo ng 3 beses na rally dyan po sa Comelec regarding po sa Smartmatic. Yes. Wala na po ang Smartmatic ngayon. So, may nakikita pa rin po ba kayong posibilidad na magkadayaan sa transmitting po, pagtatransmit ng mga... Itong George Garcia na ito, madalgal ko masyado. Dito na sila, Joey. Sige, tapusin ko to ha. Answer. dito na sila. Sila naman next. Sabi ni George Garcia, yung QR code sa resibo ninyo, pwedeng i-verify doon sa makina. Tinanggal yan ngayon. Wala na. Hindi na mabiverify ang QR code sa resibo. Ibig sabihin, dadayain talaga itong eleksyon na ito. Direct sa cellphone. Sir, siguro, Hindi pwede. Hindi na last pwede. question sir. Paano tayo makasigurado sir na ligtas po yung mangyayaring eleksyon? At ano yung habol natin kung sakaling may dayaan? Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Klaruhin ko yan. Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Kung gusto mo, George, pumunta ka doon sa hearing, doon tayo magbanggaan. Yun. Sir, sa dayaan Habol may... ko talaga yan kay George Garcia. Hindi lang to give justice to Atty. Respicio. Ikaw, George, pumunta ka doon sa house. Doon tayo magbanggaan. Ilalatag ko yung ebidensya ko. And pag napatunayan ko yung daya ninyo, bumaba ka, sir. Wala ka silbi. Anyway, pag ako naman ang napatunayan mong nagsisinungaling, pwede ba mo ito? Fair enough. Friday, 5 p.m. Friday 5 p.m. George, pag hindi mo binalik ang account ko na Friday 5 p.m. Press ka, sir. lalabas ko Press yung con ka, sir. affidavit ko. Patawag ka press con, sir. Hindi. Ipa-file ko yun. Yung affidavit na yun. Sasamahan namin Ipa-file kayo. ko. Samahan ka na Sige, maraming salamat, sir. Tama kami. Huwag na. Kasi hindi ko ipa-file dito.
ipapadala ko sa Amerika. Ipapadala ko sa Amerika para doon ibulgar. Hindi ako pupunta doon. Ipapadala, email lang naman yan eh. I-scan ko ng email ko lang. Basta George, sasampalin ka ni Liza Marcos na dahil. Friday pa yun! Kung ayaw mong sampalin, ibalik mo yung account. Yun. Balik mo na, George. Ang banat natin kay Lisa ulit. Isang banat ulit. Ay, gusto ko nga ganyan eh. Di, ito banat mo eh, Liza. Nasaan ka ba ngayon? Attorney, isa pa. Isa pa. Lisa, nasaan ka ngayon? And the biggest proof na wala siya rito, nung nag-meeting si Exec, yung Defense Secretary ng Amerika nandito, wala sa doon. Wala nga, wala. So, tanong ko, nasaan si Liza Marcos? Proof of life. Oh, proof of life. Hindi yung picture-picture, kailangan buhay. Buhay na kumakaway. Hawak ang dyaryo ng current news. Yun ang itatanong ko kay Liza Marcos. Okay, sige. Salamat, sir. Thank you, Attorney John. Salamat sa inyo. Nandito na sila.